Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. Transform Marketplace Radicals in partnership with Mindanao Medical Foundation College conducted another leadership advancement training for their teaching and non-teaching staff last March 26, 2025. Sir Neil Angelo Licmuan delved into the topic of soldier and citizen of the kingdom and urged the participants to seek first the kingdom of God and His righteousness. And an interactive breakout session with the TMR leaders were conducted afterwards to facilitate their learning. Partner with us. Message Transform Marketplace Radicals Facebook page for more information and partnerships with your companies and organizations. Dominion Credit Cooperative held its annual General Assembly of all cooperative members last March 25, 2025. DC Co-op officers refreshed their investors on how important it is to invest their money wisely in this season, and each committee heads presented their structures and proposals for the year 2025. If you want to be part of this initiative, message our DC Co-op Facebook page for more information. Last Friday, the Transform Marketplace Radicals, in partnership with the Circular Home Child Development, empowered CHCD's grade 6 students through a spiritual enhancement session themed God's Masterpiece.
The session helps students discover their true value, deepen their understanding of their identity, and gain confidence to overcome fears and insecurities. I wish to manifest the meaning of my name, which is strong. I also want to apply the teachings of perspective he gave to us, also the teachings of mindset. To me, I found who I am. Actually, very thankful for the Transform because they taught us to protect ourselves, which also help us to be more confident. And I also saw that we are all happy that we found ourselves. By embracing who they are and what they can do, they are empowered to become the individuals they were created to be. Join us in equipping young minds to become agents of positive change. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. This week, the TGFM community gathered to roar as one, to intercede and to receive fresh impartation by the angels of our house. I know everything that had happened around me is under His jurisdiction over my life. And I trust the process. Everything that had happened to you is for you to stay in alignment, especially in the standard towards righteousness. During the 21-day fast and the life group leaders training, I learned that serving people is the key to happiness and fulfillment. I understood that we need to be transformed first before we can transform a nation. I believe that every rejection in the past molded my character to embrace a new harvest. After years of playing hide and seek with God, Jesus finally caught up with me. And now I have been caught by His vision and the vision of this community. To go and make disciples of all nations, transforming one life at a time. This nation needs clear intercession from the realm of the Spirit. Come on. Declare righteousness to the nation Philippines and to all Filipinos all around the globe, that we will reclaim what was stolen from the Filipinos as we roar. This is roaring for the destiny of Philippines. The teams of Pastors Joke and Marlon Valencia and Pastors Ram and Jane Coliano gathered at the TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Tao, Bukidnon to renew their oil and spend time with the Lord. Through powerful ascension, they roared in the Spirit, waging war against principalities that are gripping the 7 spheres of influence. Grab the opportunity with your teams to join in ascension at our TGFM Prayer Mountain. For this week's morning prayer, chosen pastors led each day by powerful intercession and warfare against the powers that cause affliction on their lives. The pastors shared insights on key topics including preserved remnants, united church, final mandate for the final hour, and true and proper worship. The leaders also gather daily for the crossover, starting each morning with ascension and deep groaning and roaring, aligning ourselves with God's purpose for the new day. Join us for our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. and as we cross over to a new day at 5:45 p.m. Last Wednesday, the TGFM community gathered together for the D Finishers physical service. Chosen leaders shared their testimonies and how the Lord transformed their lives. Pastor Ram Coliano continued the topic on redeeming your time, focusing on what the will of the Lord is, for all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Leaders, do not miss the process of discipleship. Gather together with your team every Wednesdays at 5:30 p.m. at the Hill of Zion TGFM View Den. Last Thursday on the Life Hacks Beyond virtual training program, the students moved to a new topic, What's Your Excuse? Pastor Marlon Valencia facilitated the session and emphasized that these excuses are lies and need to be demolished to fulfill our true purpose as leaders. Students, see you next week for more of Life Hacks Beyond virtual training program. This is every Thursdays at 7 p.m. via Zoom. Last Divine Encounter Finishers Las Vegas. Pastora Marlon Valencia discussed the topic, a call to radical discipleship, and how it demands commitment, obedience, and a love-driven life for true spiritual growth. Leaders, do not miss your sessions. This is every Thursday, 6 p.m. Pacific Standard Time via Zoom.
Dedicated leaders have been appointed to stand as night watchers on the Hill of Zion at TGFM View Deck. Every night, they keep watch in prayer and intercession, seeking God's presence and protection over the community. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Simbalais across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Simbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Simbalay or house church topics, Life group materials, the finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. Las Vegas friends, now is the best time to draw close back to the source and discover God's original intent for Agenda of Creation. We are inviting you to the Divine Encounter scheduled this April 25 to 27, 2025 at 9696 Blue Calico Drive, Las Vegas, Nevada. Don't miss out on this chance for a divine encounter and a fresh start. This is a life-changing experience. Join us for our First Fruit service on April 13, 2025. Whether you've been with us for a while or visiting for the first time, there's a place for you. Invite your friends, family, and loved ones and let's celebrate together. See you there! And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news That empowers and transforms. Hello, perfect day everyone. I'm Stephanie from Bacolod City. Why I joined Divine Encounter, in-invite ako ng sister ko na si Shen. At first, ilang beses niya pa akong parang pinush na talagang mag-join ng DE kasi nakita niya yung struggle sa akin. Parang meron pa akong mga excuses dahil sa anak ko, walang magbabantay, ganun, may trabaho ako. Then, I decided to join because before the DE, yung aking partner na-admit siya sa hospital. Suddenly, parang may nakitang bukol sa lungs niya. Grabe yung struggle nung time na yun. Grabe yung hila ko kay Lord na, Lord, what's happening? After nung nakalabas siya, inask ko siya na mag-pray kami for healing. God is really good. Na-heal siya from time to time. I said to the Lord na, Lord, this time I will really commit to you. I will go back to you. I'm going to church na before. Actually, part ako before na worship team. I still struggle with lust. I commit sexual immorality. I've been into many relationships before pa nang nag-church. And hanggang nag-church ako, parang nandun pa rin yung struggle sa akin. Ayaw makuha kahit ano yung cry out ko kay Lord, parang ayaw siya talaga maalis. Grabe yung power talaga sa Divine Encounter. Because since I joined, there was really a breakthrough sa life ko. From time to time, little by little, na-overcome ko yung lust ko, yung sexual immorality, and then because we're not yet married ng aking partner, so we decided na magpakasal, and God is so good. He provided for our wedding. Nag-struggle ako kasi siya lang nagtatrabaho, but since na-hospital siya, wala kaming trabaho.
So wala kaming source of income. And then after a month, I've got a new job which is times doble-doble yung salary. And then yun yung nag-provide sa kasal namin. And during the divine encounter, the most powerful part na nangyari sa akin is yung baptism of the Holy Spirit. Na-feel ko talaga na parang ginaguide ako ng Spirit na mag-dance. And then parang nafe-feel ko na hinahag ako ni Jesus. And I was laughing all throughout. Grabe yung joy ko. I was crying, I was laughing. I can't explain the joy. It was really powerful na parang, grabe yung katawa ko. Ayaw ko mag-stop. Gahilak. Ang heart ko na na-fulgid siya ba ng love. Since then, I believe God is transforming me little by little. I'm still in the process right now. Nafe-feel ko talaga na God is pruning me. God is taking away all that darkness in me. Lahat ng impurity sa akin. God is really working na parang naging virgin ako ulit. Because dahil sa ginawa, grabe talagang restoration ni Lord sa akin. And another breakthrough is, in-invite ko yung husband ko na mag-DE. Nag-invest talaga kami para magpunta dito sa Davao. It's so powerful kasi at first, grabe talaga pray ko, Lord, please, I cannot change my husband. I cannot transform him. But I believe that this divine encounter will give transformation sa kanya. Magkakaroon ng purpose yung life niya. And I believe pala na si God talaga yung magsiset sa aming mag-asawa to fulfill His will, not ours. And I believe this is the start of the breakthrough sa aking family. I declare na through this divine encounter, through discipleship and all the trainings, my life will be transformed as what God really wants me and what God has designed me to be. Once again, my name is Stephanie and my prophetic name is Martha. So perfect day, everyone. Perpekto nga adlaw mga kasimbalayan, mauna pud ni ang takna nga atong awitan ug atong daygon ang buhing Dios kay kita ani-ana sa iyang balay. Kay sumala sa mga salmo, apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay. Makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. Maghiusa kita sa pagpasidungog sa Ginoo. Palihog manindog kita, ug simbaha siya uban sa tibuok natong kasing-kasing, kay siya matinud-anon ug takos sa tanang pagday. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay ginutuban, gikuptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Munay kang matinud-an, munay kang maayo ka na ako, hangtod ako may ginikaw, awitin ko pagkamaayo mo.
Init nga adlaw kaninyong mga kasimbalay, magpadayon kita sa pagsimba diha sa atong Ginoo pinaagi sa atong paghalad. Ako di ay si Gwen Soribas, 33 years young. Usa ko ka registered nurse nga nagtrabaho sa usa ka government hospital. Parte pud ko sa music team sa TJFM community. Unang-una, gusto nako magpasalamat sa akong espirituhan ng ginikanan atong mga anghel sa balay ni ining komunidad, Pastors Roy and Rochelle Oliveros. Isa ka pribilehiyo jud ang gihatag sa ako karon para ipadayag ang akong testimonya mahitungod sa akong paghatag sa gingharian sa Dios. Sa wala pa ko nakaila sa Ginoo, isa ko sa mga tao na makita sa simbahan, aktibo kuno pero walay klarong pananawon, sabay-sabay lang sa panon, ug pirti ka insecure ug walay paglaom sa sarili. Kung baga, nagpaka-religious lang di ay ko. Tungod ani, nakabati ko og kawadon sa akong kalag ug ang katuyanan sa ako ang kinabuhi nawala. Apan niadtong Oktubre 2013, akong nahimamat ang Ginoo sa personal kaayo na paagi. Maupod ni ang adlaw nga akong nadiskubrahan ang usa sa mga sikreto sa gingharian sa Dios aron makaplagan gayon nako ang malampuson ug mauswagon nga kinabuhi. Unsa na sikreto? Ang sikreto gipadayag kanako sa Malakias 3:10-11 nga miingon, "Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay. Ug pinaagi niini, sulayi ninyo ako karon." Nagaingon si Jehovah sa mga panon, "Kung dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala ni unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini." Wow! Kinsa ang dili gusto na bubuan ka og pabor sa gikan sa langit? Syempre, apil ko diha mga besh. Maunang gipili nako ang komunidad sa TJFM, isip tipiganan sa akong buhing Diyos ug Hari. Mao nga akong personal decision ang pag-apply niini nga prinsipyo tungod kay gusto nako masinati ang pag-abli sa atong Diyos sa mga langit ug ibubo ang iyang panalangin sa akong kinabuhi. Akong nakaplagan na kung kita mohatag og ikapulo ug mohatag og mga halad, atong giila ang usa ka matuoran nga ang tanan naggikan sa Ginoo. Siya ang magbubuhat ug tag-iya sa tanang butang ug kita nga tinoy-anan lamang. Miingon sa Biblia sa Salmo 24 verse 1 nga ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanan nga anaan niini, ang kalibutan ug ang tanan nga nagpuyo niini. Maunang for 11 years hangtod karon nagbuhat ko og mga estratehiya aron maprotektahan nako ang ikapulo ug ang halad nga akong ihatag sa balay sa Ginoo. Dili pwede makawat ug mawala. Kung naatay statement of account sa kalibutanghong bangko, mas dapat naatay record of account sa gingharian sa Ginoo. Kay ang tanan panag-iya sa Dios. Amen? Sa pagdiskubre nako aning sikreto sa gingharian, ako ang isa sa mga naka-avail og grabing benepisyo ug pabor nga gikan sa atong Ginoo. Mapasalamaton gayud ko ug mapaubsanon sa pabor na gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Una, mapasalamaton gayud ko sa gihatag niya nga resources aron mapadayon akong pagserbisyo sa iyang gingharian. Gihatag niya ang condo apartment nga na-acquire nako 2 years ago aron mapadayon ang mag-finance sa ministry. Bagong sakyanan nga gipadala ug gipamanage ako ani Lord. Karong tuiga aron mabuhat nako ang mga missions, life group, ang simbalay nga walay babag ug naay kahayahay sa pag-travel. Mapasalamaton gayud ko sa gihatag niyang financial resources aron mapadala ko sa ubang nasod, lokal man or international, uban-uban sa among spirituhan ng ginikanan na sina Pastors Roy and Rochelle Oliveros, ug uban piling lideres sa komunidad sa ilang pagpadayag sa gingharian sa Dios sa ubang nasod. Isa jud ka pribilehiyo ang makauban sa mga anghel sa balay. Ikatulo, mapasalamaton gayud ko
nakita nako ang kabag-uhan sa akong pamilya. Hinay-hinay nga na-introduce sa ilaha na ang gingharian sa Ginoo is dili gayud isa ka relihiyon. Tungod sa simbalay na plataporma, akong mama ug papa nga na-diagnose og cancer ug heart failure nakasinati gayud og gahom ni Lord sa ilang kinabuhi. Nagapadayon sila sa ilang pag-ila ug pagdiskubre sa gingharian sa Ginoo. Misayod ko nga nay isa ka adlaw na sabay mi mga lagad sa gingharian. Mao ni ang rason nga nung dili ko pwede muundang og pagtanom og liso sa kinabuhi sa akong pamilya. Kaya ingnay mong katapad, ayaw og undang, padayon. Mauni ang kadaugan sa Dios nga tinuod ug gamhanan. Padayon sa pagtanom aron naay anihon. Maingon si Pablo ngadto sa mga taga-Korinto 9-6, ang nagapugas og kanihit magaani usab og kanihit. Ug ang pagpugas og daghan magaani usab og daghan. Karon katawhan sa Ginoo, panahon na sa paggamit ni ining prinsipyo. Panahon na sa pagtanom. Let's give! Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi, ug maghugyaw, balaan, balaygon nga Diyos. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit, ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi, ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among
been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning. Integrated curriculum: DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, Life Skills Learning, and blended learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation, transforming youth, transforming nation. Taga-dinita sa yuta, pero dapat ang imong perspective, imong mindset dili gikan sa yuta. Masking kinsa ka, masking asa ka, bit-bit na nimo kana imong citizenship. Nagpasabot na pag citizen na ka, bit-bit na nimong kultura, pamaagi, tanan mga bylaws o mga principles nga nagahatag nagbenepisyo kanimo og makita na ang manifestation sa ubang tao diha sa imong kinabuhi. Naata diri sa kalibutan pero dili ta taga kalibutan. Naapa diri sa kalibutan pero atong batasan dapat dili taga kalibutan. Dili ka bound sa imong makita kay ang imong makita katong advance, katong nasa taas, katong naa kay makita sa perspective sa gingharian. Kung tinuod ka nga nasa gingharian sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo dapat mao imong kinabuhi. Apply nimo dapat unsay naa sa Biblia. Kanang ingon na in the world mo na atong location, nata diri sa kalibutan. Pero kanang ingon tag of the world mo na dapat atong source of information. Meaning kung naman kay information dapat nga imong ginagunitan o imong ginapuyan dili gikan diri sa kalibutan. Yes, taga dinita sa yuta, pero dapat ang imong perspective, imong mindset dili gikan sa yuta, gikan sa langit kay taga dito man ta. Gipadala ta diri sa kalibutan kay para unsay nasa langit mo'y mahituman ug may mahitabo dinhi sa yuta, pinaagi nimo, pinaagi nako. Unsaon yung pag-enjoy sa imuhang dual citizenship? Number 1, knowledge. Para ma-enjoy ka sa imong dual citizenship, kailangan masayod ka sa kinsa ang imong source. Kinsa imong tugnanan. Ilhi ang imong tinuod na tinugnan or ginikanan. Sumo na kung natay dapat ilhon, ilha ang imong Ginoo. Kung gusto ka makabalo kung kinsa ang tinuod na Ginoo, walay lain nimong ilhon kundi si Kristo lang. O na, kung gusto ka makabalo sa tamang adalan, kamatuoran, ug gusto ka makabalo kung unsa gid ang nasa gingharian, unsa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo, agi kay Kristo. Kasi Kristo ang nagrepresenta sa tinuod natong Ginoo. Hingpit na adlaw sa inyong tanan, TJFM Nation! Alright, perfect day. Welcome sa tuang ika-20 nga semana no, sa tuang series, The Original Gospel. No? Imagine nimo na 20 weeks na ta. And welcome sa mga first time, sa mga second timer, third timer, of course, no? Atong gina-recognize permanently ang atong mga facilitators, host nato diha no nga naghatag og availability no para maka-serve sa mga kadaghanan, labi na katong gusto mabaggo ang kinabuhi. And we salute you. No, ini mo dapat we salute you. Come on. We salute you. So more than 4 months na ni, no? Kapin 4 ka bulan na nagaisgot ta about the kingdom or the good news of the kingdom. Murag kumbinsido nako, sure nako nga si Jesus kabusayod na mo nga si Jesus wala ni anhi para magtukod og religion. Tama? Kundi para mabalik ta sa original nga plano sa Dios, kanang original na katuyan sa Ginoo sa iyahang gi-create kita na labi na kita na mga katawan. Mao nang gitawag siya nga maayong balita or good news kay napabalik man ta, no? Nahibalik man ta sa atong tinuod nga position aron maka-function ta balik sa atong original nga mandato or original mandate nga diha sa gingharian. So, I believe na most of you have heard me
no, nakadungog na mo. So katong mga first time, pwede mo mabalik, no? Yung balikan tong taas-taas na, but at least you can go back and check and listen, no, unsa ang original gospel o ebanghelyo nga gisangyaw ni Kristo 2,000 years ago. Again, it's good news. It's never bad news. It's good news. So, walay lain goal si Lord, no, nga sa pag-anhin niya 2,000 years ago, kay para ibalik sa tuang atong katuyuan, mabalik, ma-reinstate ta, ma-reposition ta, and para ma-establish ang katuyuan sa langit, dinhi sa yuta. No, kay ang Bible mismo nagaingon, no, sa Roma chapter 8 verse 19, kay ang tanang binuhat sa Dios, tanaw mo tapad. Binuhat ba na? Binuhat ba na? Yes, tanang binuhat sa Dios, no, naghinam-hinam gayud nga nagapaabot sa higayon nga ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. So kung kana imong tapad o ikaw binuhat sa Dios, ang tanang creation daw, tanang binuhat sa Ginoo, gahinam-hinam. No? So may lain term sa hinam-hinam. Kanang gahinam-hinam. May lain, no? Gahinam-hinam. No? I mean, longing, yearning. No? Nagpaabot sa higayon nga mapadayag sa tanan ang kung kinsa gud ang iyang mga anak. So now naragod na. Whole creation, ha? Dili lang ikaw. Dili lang mga tao. Creation. Created being, tibuok, binuhat. So the entire universe na, ang tanang gibuhat sa Dios, nagpaabot sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Karon, ang pangutana, kinsa man day ang mga anak sa Dios? Tanaway mo tapad. Kana anak sa Dios. Diha kay Kristo anak ta sa Ginoo, tama ba? Ang problema sa kadaghanan, especially sa mga Kristiyano karon, kay gitudluan o gikondisyon ang atong mga utok nga ang pinakaimportante sa atong kinabuhi kay ang kaluwasan sa atong espiritu lang. So wala din nato masabtan ni nga bersikulo nga ang tanan creation gahulat, gahinam-hinam, no, sa pagpaabot sa higayon nga ipadayag sa Ginoo ang iyang mga anak. So di nato ni masabtan kung mapabilin ta sa salvation lang. So mao na tungod ana, no, nagtuupod ta nga basta luwas na ta, okay na. Hulat na lang ta nga malangit o mga matay ta para malangit. Pero I'm telling you, no, dili na mao. Og dili na mao dapat. Og dili lang ta dapat magpabilin sa salvation. Naapay dugang o naapay lahi o naapay lalom o naapay pagpadayon after salvation. Dapat mangutana ka ngano giluwas ka. Okay, di ka mangutana ngano giluwas ka, magpabilin na kay nana. Unya na mura ra kag relihiyoso lang, religion na lang may tabo sa imo. Walay significant imong life, walay impact imong life, o wala po'y mabago sa imong life. Ang imong testimony nga nausab imong mindset kay tungod na nasalbar ka, naluwas ka sa Ginoo, mao ra to, wa nay bag-o. Kay ang mga anak sa Dios nga lumulupyo sa gingharian, citizens of the kingdom, giluwas gikan sa kangitgit para matudloan og maandam para magamit sa kagawasan sa katibuk-an binuhat. Whole creation ba? Asa maluwas? Maluwas sa asa? Gikan sa kadaot og pagkadaot. Kabalo ba mo na tungod kanato ang tanan creation nag-suffer pod sa decay, sa corruption. Hello, nag-antos pod sila sa corruption. Tungod nato, tungod sa tong sala. So kita gid ang dako kayo og responsibilidad dinhi sa kalibutan. Mao na nga dapat kung nagahinam-hinam sila sa kung kinsa tong anak sa Ginoo, dapat makita gid sa imo nga tinuod nga anak ka sa Ginoo. Kanay mo tapad, anak sa Ginoo na. Ang atong trabahoon na lang kay para maliwat ta, atong i-work para mangaliwat ta sa atong amahan sa langit. Tawa sa verse 21, ha? Verse 21. Kay moabot ang adlaw, moabot daw ang adlaw nga ang mga binuhat sa Dios maluwas asagikan sa pagka madunoton, decay, og mahimutang sa nindot kaayo nga kagawasan sa mga anak sa Dios. So dili lang kita ang naay kagawasan, pati ang tanan creation. So naluwas naman ta gikan sa kangit-ngit, tama? Pero magpadayon ta hantod makabaton gyud tag tinuod na kagawasan. Kaya ang atong kagawasan pod sa tanan creation.
Abata diha. Now, makita nimo kung unsa kadako ang atong responsibilidad sa whole creation, no? Dili lang ta maglingkod-lingkod, di pwedeng kanang no katakanta lang ta, worship lang ta, hinaw tag maayong wali kada semana, no? Burag-burabag ka ng atong ginabuhat na basta ma-feel good na lang ka kana makabati ka kana okay na. No. Religion na dapat kasabot ta nga naatay responsibility. Naatay responsibilidad. Naay mas dako pa nga purpose o katuyuan. Ug ang dapat kinahanglan mapakita nato na sa katibukan kung kinsa gyud ta ug unsay naa kanato. Tanaw mo tapad. Wala pa kabalo unsay naa saya. Kung kabalo lang ka, di ka mabinuang saya. Hinumdumi. Ang tibuok binuhat naghinam-hinam. So daw, ang tibuok creation naghinam-hinam nga nagpaabot sa pagpadayag kung kinsa jud ka. So dili lang imong ginikanan, dili lang ang mga katawhan nagpalibot sa imo ang gahinam-hinam. Tao na to be, kung nabagay mahitabo ani iyahang simbalay-simbalay. O kanabay magapanilid sa imong palibot. Labi na kung ikaw gahosos diya, na mga silingan nimo tao na to na be. Kung kano asa ginakutom. Tanan creation daw gahinam-hinam nagpaabot sa pagpadayag kung tinuod bagid mo manifest ang imong pagkaanak sa Ginoo. Kaya ang uban tao na to kung anak bagid na sa Ginoo, anak ng gyapon sa demonyo. Sabda na to. So, anawa ni. Unsa ingon sa other verse, sa Passion Translation, ang entire universe daw is standing on tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Mao na ang sa Passion Translation. So daw, ang tibuok kalibutan naghulat nga murag nagkinto. Kakapoy ang nagkinto. Imagine mo nagkinto sila hangtod karon. Nga naglaom nga makakita og mapadayag sa mahimayaong mga anak sa Ginoo. Grabe. So ayaw ang taon paantusa ang creation. Kay gakinto hangtod karon. Meaning gaana ba? Asa man gid diha ako mga anak bi? Mapicture lang niya ako, til ka nagakinto ba? Gakinto ana. Gahinam-hinam. So mao pud na imo silingan. Mao pud na ang imong mga tao nakapalibot nagkatanaw tag gahinam. Tinuod ba jud ni? Ana ang atong responsibility. Mo na dapat naay hustisya nga makita sa imong kaluwasan. Karon ang pangutana, unsang klase sa pagpadayig o pagpadayag ang ilang gipangita nga makita dapat gikan sa mahimayaong mga anak sa Dios. Pangutana ko unsa? Unsay gina-expect nga manifestation no sa creation nga makita sa tuwa? Kultura. Kultura. Hindi mo tapat kultura. Come on. How many of you believe pila sa inyo mo to nga naatay kanya-kanyang kultura? Sa mong balay, nami mo ang kultura. No, sa mong balay, bawal magtubag-tubag sa ginikanan. Sa mong balay, bawal magsyagit-syagit. Sa mong balay, no, pwede ka mo taas ng tingog, pero dili itong naikasuko. No, sa balay, namo, no, bawal ang bastos, no, bawal magtanaw og mga malaswa na mga tanan-awon sa balay. Kanya-kanya kultura kung di ba sa imuhang personal nimo nga kinabuhi. No, ang naandan na ninyo sa inyong balay nga pag manutbrush mo maski asa lang mong pislit sa toothpaste. So naay mga balay karon, naay mga balay na ginatudluan gid sila pati pag pislit asa dapat pisliton. So ang uban pislit sa ilalom, ang uban pislit basta magunit og toothpaste pislit diri. Pero kana kultura, ina matapad kultura. Ang tibuok kalibutan nagpaabot daw para makita og ma-exercise sa mga anak sa Dios ang kultura sa langit. Sa ilang kinabuhi, dili kultura sa yuta. So ang ginahulat sa tanan kayutaan, sa tanan creation is makita ang kultura sa langit sa imuhang kinabuhi nga tagalangit. Tagalangit naman ta, tama ba? Okay? So unsa man ang kultura taon unsa magikatibukan ning kultura? Unsa nang kultura? Ang kultura usa ka konsepto or idea nga naglakip sa pamatasan o mga lagda, social norms. Okay? Nga gitungkod sa katilingban nga kasagaran nagagikan sa usa ka particular nga dapit o rehiyon. Ibig sabihin, ang kultura is man-made idea. Hello, handyan ba tayo? No?
binuhat, gi-establish sa tao. Particular kung asa siya nga puyo o asa siya nga relihiyon. Lahi ang kultura diri sa tuwa mga taga Mindanao, lahi po ang kultura sa mga taga Sugbo. Samot nga lahi po ang kultura sa mga taga Luzon. Tama ba na? Tama ta diha, right? So, naapoy kultura nga kanang maski unsa man ka powerful kultura nato, pero pag masudlan og relihiyon, mausab. Mao na mas power gud ang relihiyon. Kabalo ba mo nga ang kultura mas gamhanan pa kaysa pagdihog or anointing sa Ginoo? Okay, maskin si Jesucristo, imagine mo anointed naman jud kay si Lord, pero wa gyud mabuhat nga milagro, no, sa usa ka lugar nga iyang giadtuan. Kay nganon, pangutana ko ngano, kay naa may kultura nga way pagtuo. May mga tao nga di mo to ba? Di mo to. So, maski sa pa mo ka maayo, maski mo ta mo gagamhanan or anointed, di gina maka-perform dito nga naman kay ang kultura mas gamhanan kaysa anointing. Pero mas powerful ang religion. Pangutan ako ngano. Kaya ang religion maoray makaapekto ug makatandog sa kultura. Ang relihiyon maoy makaapekto ug maka-influensya sa kultura. Siya ra, ang kultura, ang relihiyon ra kanang imagine mo pati atong mga language mausab. Tama ba? Tama? Kanang kusog kay mamalikas. Tama ba? No. Pag abot sa relihiyon, moingon na relihiyon, bawal mamalikas. Usab yung di ka malikas. Kanay mo sinuotan nga sa mga bae, kanay mo sinuotan nimo nga murag gusto ka ripon. Pag makasulod ka og simbahan nga religious nga simbahan, ay di ka pwede magsuot ana. Nasabtan ba nimo? Ana ka powerful ang religion. Hilig kay ka mag-short lang. Oh, kay na part man ka sa religion, adi na ka mag-short. Kay bawal sa uban, kinalan magbisti na jud ka. Nasabtan na to, ana ka powerful ng religion. Mausab pati even sa imong sinultian, imong sinuotan, no? Kana imong mga celebration sa una nga tanan na lang i-celebrate nimo, pero pag naa ka sa religion, mausab na. Pati pa ang pag-interact nimo sa isig ka tao. Sa una, nalahan kay ka makihilubilo masking kinsa, karon mausab na. Murag pilion na lang nimo kung kinsa ra. Ana ka powerful ang relihiyon. Hanawin mo tapad. Naba na siya sa relihiyon? Wala. Dili ni relihiyon. Mao jud nga ginabalik-balik nato og ingon nga ang religion ang usa sa pinakadakong babag o hadlang sa gingharian. Mao na di ta gusto mahimong relihiyoso. Kaya ang atong Biblia mismo gaingon siya nga giklaro niya, naghatag siya mando, instruction, nga dili gid ta dapat maging relihiyoso. Pangutana ko ngano? Kaya ang religion parte na sa kultura sa kalibutan. So dili ta pwede maging religious. Kaya ang religion part na sa culture sa kalibutan. Okay, let's look at Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 2 ingon diha, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Stop imitating daw the ideals and opinions sa culture sa palibot nimo. But inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Unsa pasabot? Ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutana. Tugutin ninyo nga ang Diyos nga mo bag-o sa inyong mga huna-huna. So ayaw pagsunod daw, ayaw pag-imitate, ayaw pag-apil-apil, sundog-sundog. Nabay mga tao kusog kay magsundog-sundog, no? Kanang mga sayaw, sundugon po nimo maski hindi ka kabalo sayaw, sundog-sundog pud ka kay mag-TikTok jud ka, no? Ayaw daw sundog-sundog, ayaw TikTok diha. Okay? Okay. Bang uban na basi mga hurt na kay magkusog kay mo mag-TikTok. Okay. So ayaw daw pag TikTok, ayaw daw pag sundog-sundog. Ingon siya, dapat sa sulod daw magikan ang kabaguhan. Be inwardly transformed. Mabag-o. Okay? And dapat mabag-o ang imuhang huna-huna. So, mao nga, usa sa pinakadakong problema nga atong ginatubang karon isip magtotoo or lumulupyo sa gingarihan sa Ginoo kay ang atong gina-try na matuman og matukod ang bagong kultura sa gingarihan, pero gamit ang atong karaan nga pangunahuna, mao na wa tay makita nga kabaguhan. No, nabata diha. Kay dili man nimo pwede usbon
ang mga butang gamit ang kultura kung asa kagikan. Nasabdan nato? Maong wadyo kay makita nakabaguhan. Kay di man pwede nimo gamiton ang imuhang karaang pangutok og kultura sa kalibutan, labi na sa kalibutan og sa pagkareliyoso para isaksak or ihalo sa pinasahi nga kultura or mentality sa gingharian. Dili nimo pwede na itandi ba kanang corrupted nga pangutok sa pangkalibutanon tapos maghandom ta nga mabag-o atong mga atong gobyerno. No, so kung gusto tag kabaguhan sa atong gobyerno, dili pwede gamiton ang kultura sa kalibutan. Kisa rin gusto mabago ang atong paggobyerno? Oh, pero wa tay mabuhat ngano man. Kay kung gamiton nimo ang kultura, ang pamaagi rin sa kalibutan, ay wara gyapon na. Wa gyapon mausab. Oh, maski mo saan pa niyo pag-promote ug kanang hapsay na pagpamuyo or dapat ma-improve ang pagkinabuhi sa tibuok sa katilingban, imposible jud na may tabo ngano hanto di mabago ang pangutok, way mabago nga pagkinabuhi. Kay di jud mag-abot ang kultura sa kalibutan ug kultura sa gingharian. Mao ning rason nga lisod makita ang tinuod na kabaguhan sa atong katilingban ngano man. Kay mo try man tag gamit mo try man tag desire og kabaguhan, pero ang atong reference, ang atong gamiton, kultura lang po sa kalibutan. So, dapat, kung gusto kang may kabaguhan sa atong kalibutan, mukuha tag lahing kultura, dapat gikan sa gingharian. Walay lain. Kapangutanong nga, no? Kaya ang kultura sa gingharian sa langit, perfecto man. Ang atong kultura, maski unsa pa nakamaayo nga panggobyerno, pero tungod kay corrupt siya, wagin may tabo. Mao na masking kinsa pa ipuli nimong presidente diya, mao jud may tabo, mao ra gyapon jud. Hanto dili mabago atong mga pangutok nga ma-embrace nato ang kultura sa langit, way mabago sa atong kinabuhi. Ingon si Dr. Miles Monroe, it is impossible to draw fresh water from a bitter source. Imposible nga makakuha ka og fresh nga tubig gikan sa usa ka pait nga tuburan. Ha? Tuburan ang tuburan pait, unya mag-expect kag fresh. Naunsa ka? Nasabdan nato na? Nasabdan nato na? So, yung gusto kag kaayuhan sa Pilipinas. Unya, mupili ka og presidente nga taga-kalibutan rapod. Yeah, that's right. Kaya ang pinaka-simpleng illustration. Na siguro may tabo, kabalo man ta, sayod ta sa kaimtang sa tuang FPRRD karon na siya ginatubang, pero masking kinsa pa imong ibutang diya, naa may tinuod mabag-o, pero dili gid na sa katibukan. Ngano man, kay ang tanan gikan naman pod na sa kultura sa kalibutan. Gawas kung ang imong leader nga imong pilion walay lain mentality kundi gingharian, ay basig nay may tabo. Pero murag lisod na gyapon. Ngano man, kay ang nakapalibot corrupt man. So maski unsa ka maayo sa leader, pero tungod kay na sa kultura sa kalibutan, imposible ra gyapon ang kabaguhan. Naay gamay kabaguhan, naay pwedeng may tabo, pero ang atong ginalong nga perpekto nga ginindot na kabaguhan, murag challenging jud kayo na siya. Tama ba? Ngano, pangutanaw ngano? Principle man gud na. Ingon si Jesus, sama sa tunukon nga mga tanom, dili kini mamunga og igos or ubas. Ang tunukon nga mga tanom daw, dili gina mamunga og grapes. Ang kahoy nga maayo, mamunga og maayo. Apan ang kahoy nga daot, mamunga og daot. Ayog expect nga mamunga ang kahoy og maayo, nga daot man ang kahoy. Tama ba? Ayog expect nga mamunga og maayo ang kahoy nga daot. Kanara. So, dili ka makakita og tamis nga ubas nga nagbitay sa tunukon na tanom. Dili ka makapunit og maayong bunga gikan sa usa ka sampiniton nga tanom. So kung gusto ka makakita og tinuod nga pagbago, pangutana kon sa kinahanglan adunay kumpleto nga kausaban sa kultura. Og kana nga kultura gikan sa gingharian sa Ginoo. That's right. Mo na kung natay ginalong na kabaguhan, magsugod sa imuha. Yeah. Nagsugod sa kuha. Dili ta makabag-o sa ubang tao. Sugdan nato. Kita ang naay katakos nga mo embrace sa kultura sa gingharian sa Ginoo.
Pag nakita na nimo sa imong kinabuhi, mabag-o ka. Ug kanang kabaguhan, maghatag na siya attraction sa uban, maapektuhan sila. Unsa may naitabo sa imuha, gusto pug ko ana. Then makita nimo na hinay-hinay na ay kabaguhan sa imuha sugod, then maapektuhan imong pamilya, then maapektuhan ang mga tao na kapalibot sa imuha, hantod magkadako. Doon ay ginatawag na garden principle. Ato nang hisgutan siguro next week, no, kung unsa ng garden principle. Kay remember, nagsugod ang Ginoo sa garden. Nabata diha? Sa kadako, sa kalibutan, pero nagsugod siya asa? Sa garden. Dito niya gibutang ang tao. Ang iyang goal nga masaturate, mapuno, matibuok sa katibuk ang kalibutan, mahimong garden. Mao ginang original intent sa Ginoo sa ato ang kalibutan. So, ato na isgutan next week. So, ang atong goal karong adlaw is masabtan nimo unsa ka importante ang kultura sa langit para maghatag kabaguhan sa atong kinabuhi. Dili ta pwede magpabilin sa gingharian sa Dios, pero nagpuyo gihapon ta sa atong karaan na pamaagi o karaan na kinabuhi. Ha? Nabata diha? Kung ang iyang gingharian na ang nagdominar sa atong kinabuhi, tanang butang kanato mausab. Imposible walay ma-change kung ang kingdom ni Lord na ang mag-dominate sa atong life. Imposible walay ma-change. Naagay ma-change. In fact, nakita ninyo ang change sa kanang nag-facilitate. Ang uban sa inyo diya, katulo, ka-join ka, o naka-join ka, kaduha, katulo, nanay na bago sa imong kinabuhi. Nga naman, because we are introducing to you, not religion, wala may introduce religion, but the kingdom of heaven. Ang kultura nga gikan sa langit. Lisod kayo Dili pwede nga mo claim ka nga anak ka sa Ginoo, mo claim ka nga magtotoo ka, mo claim ka na sons of God ka, saints ka, servants ka, minister ka, pero walay makita sa imuha. Naba ka diya? Mingon ka karon na, magtotoo man ko, believer pod ko, Christian pod ko. Pero wa jud mura kag si Jesus the same yesterday, today and forever. Take note of this. You cannot walk with God while holding hands with the devil. Dili ka makalakaw kauban ang Dios samtang gagunit ka sa kamot sa yawa. Daghan biya na karon. Ha? Tanaw nimo murag balaan kayo pero mananap di ay. Tao nimo pating maayo kay mo sangyaw, maayo kay mo istorya, maayo kay maba, pero sa likod di ay kung way tao maski unsa na lagi nabuhat. Nga ba ta diha? So usa sa mga rason nganong ang katawhan sa Ginoo, eklesiya ni Kristo, walay impact o influence sa atong kalibutan, sa atong society, kay daghan man mga lumulupyo or mga citizens sa gingharian nga gauyon-uyon og sabay-sabay lang sa kultura, sa kalibutan. Mao na way mabag-o. Nabata diha? Nabata diha? Naba mo diha? Imbis nga ipakita og ikinabuhi ang kultura sa atong langit ng panggobyerno, ang makita, mao ra gyapon. Gobyerno, tawhanon ra gyapon og pangkalibutanon ra gyapon na pamaagi og pagkinabuhi. Kisay gusto mabago? Kisay gusto mabago diha? Kisay gusto mabago? Imuhan ning bersikulo, imo ni basahon nimo ni. Di ni siya lalim, pero mao ra gid ni ang gihatag sa tuwa nga bersikulo, no, daghan ni. Pero isa sa mga bersikulo nga akong gigunitan ug akong gi-apply sa akong kinabuhi, akong ginahinumduman, mao na nagabago ang akong kinabuhi. Dili lalim, pero nakita nako ang gahom sa Ginoo nga nagalihok kay tungod akong gituhuan nga mahitabo sa akong kinabuhi. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Yung saingon diya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kinsa in love sa world dire be? Kanay mo tapad. Ina siya ayaw. Okay. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o ang kalibutanon nga mga butang. Nga naman, kung higugmaon or kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo nahigugma sa amahan. So kung mas in love ka sa kalibutan, dili ka in love sa atong amahan sa langit. Ayaw ka maging hipokrito, nga mingon ka nga nahigugma ka sa amahan sa langit, pero ang imong kinabuhi, kalibutanon kayo. Hipokrito kayo. So, kaya ang tanan sa kalibutan, ang tanan nga kalibutanon, nga gipangandoy sa tawhanong pagbati, ang mga tinguha sa mata ug ang garbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi dili gikan sa kalibutan. Ang tanan daw na kalibutan unsa ni mga worldly kanang gipangandoy daw sa mga tawhanong pagbati.
Ang mga tinguha sa mata kana imong gusto makita, nga gusto imo na. Sige, imo na. Ug ang garbo sa kinabuhi, dili daw nagikan sa mahan, kundi dili gikan sa kalibutan. So unsa man imong butangan ni? Mga pangandoy sa lawas nung kalipay. Physical pleasure. Kana mga tinguha sa tanang makita nato nga gusto nato kana makita daw ako imo. Di ba? Pila sa inyo frustrated ang kinabuhi karong nga naman. Kasi kagadtog mall. Dagan mga tao karon depressed, dagan mga tao karon kanang mga dissatisfied or sa tawag na depressed kanang anxious, worried nga naman. Kay daghan man makita, sige kadtog mall. Mo na sa mall, daghan pud magpakamatay. Naay mall nato diri sa Davao. Nga sige na lang luksuhan, magpakamatay ang mga tao diha. Nga naman, na espiritu. Espiritu man na kanang unsay makita. Na espiritu nga pag unsay makita unya dili makabot, ma-prostrate. Ma-depress. Pagka-depress karon, hunghungan sa yawa, lukso na lang. Mao nang mga espiritu nga nasa mall, magaganahatag sa mall karon. Ang mga pangandoy sa mga physical pleasure nga dapat malipay ka perminti. Si gusto kalipay ka na imong pagbati, dapat malipay. Makita kanang mga labi na kanang mga garbo na to, pride kaning gusto nito makabot ang tanang kabuta. Unya ma-prostrate ta kay sige kabot ang mga butang nga di makabot. Mga butang nga atong pinapanagiya kanang ato napoy ato nakabot na nato, di po nato buhian. Kamo lang nakabot. Oy, salamat nakabot. Di po ta kabuhi. Mao na nga naay mga balay karon pintindag kuag koral, pintindag asag koral. Nga naman kay gibantayan nimo imo nakabuot. Unya ang kawatan maayo kay mga buot. Nya dako kay mong koral, nakasulod ng kawatan, di nakagawas. Tanawa ra gud ni ingon sa verse 17. Ang kalibutan ug ang tanang mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw. Kana daw imong ginatinguha diri sa kalibutan, tanang butang sa kalibutan ug kana imong ginatinguha, ginapangandoy, mahanaw ra. Pero unsay ingon ri, apan ang nagatuman sa kabubuton sa Dios nagakinabuhi sa walay katapusan. Asa man ka? Kanang naay katapusan o may katapusan? Di magtuman ka sa kabubuton sa Dios. Gusto ka nga walay katapusan, pero ang imong ginagukod naay katapusan. Kasabot mo sa istorya? Gusto tag eternal, gusto tag kanang life, kanang walay katapusan na kinabuhi, pero ang atong ipangkabot puro naay katapusan. Nya mahanaw ra man, di pud ka matagbaw. Kita nan kalibutan na nas kalibutan, wa may makahatag katagbawan. Pila sa inyo diri, gusto na pug kag bagong cellphone. Pagkabot sa bagong cellphone, ano po bagong cellphone abot? Na kay bagong sakyanan, sugod ka sa gamay, nagkadako. Asa pa ba gusto kag truck na pod? I don't know. Ang kinabuhi sa tao din sa kalibutan, pag mag-govern ka, pag masaturate ka sa katanan kalibutan, nasa tanan butang sa kalibutan, wagi katagbawan. Mo na, kung gusto ka nga walay katapusan kanang eternal nga life, tuman ka sa kabubuton sa Dios. Kay mao ra nay butang nga walay katapusan. Napata diha? Available na sa tanan kita, labi na kita nga mga iya sa gingharian sa Ginoo. Lumulupyo sa gingharian sa Ginoo. Dili relihiyoso. Amen? Remember, ang religion part na siya sa kalibutanon. Mo na ayaw ka maging religious. Kay daghan mga tao karon maayo na sa simbahan, pero ang mga utok ug mga tinguha pangkalibutanon. Sulod ta sa kabubuton sa Ginoo nga ang tinuha nato is ang kabubuton sa Ginoo ug walay lain. Makita nimo nga imong kinabuhi hinay-hinay nga magbag-o. Amen. Father, we thank you. Salamat kaayo Lord sa kini nga panahon nga imong gihatag ka namo para maka-impart, Lord, maka-bless sa imong katawhan ug magpadayon ang ilang kabaguhan sugod sa ilang alimpatakan Ginoo. Salamat kaayo na ang imong gahom magpadayon Lord ug mag-work sa ilang kinabuhi nga dili lang sila ma-preserve but also ma-provide and maprotektahan sa tanan matang nga mga kabakak sa yawa sa ilang kinabuhi. Salamat Lord nga magpadayon gyud ang tanan Lord sa proseso, Lord nga maantod makabot namo
og makita, Lord, ang kabag-uhan, ang tinuod na kultura nga gikan siging harian sa among mga kinabuhi. In the mighty name of Jesus, we declare and pray. Everybody will say, Amen. Amen. See you again next week and perfect day sa tanan. Ingpit nga adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Gemma Digamo, 57 years young ug usa ka online seller ug businesswoman. Atong wala pa kano kan divine encounter, pareha sa tanan wala jud klaro ug gubot matawag nga disipulo gyud sa demonyo. Tugot lang kung masking unsa ipabuhat sa akoa kay wala may relasyon diha sa Ginoo. Igo ra sa relihiyon. Magsimba lagi kay abi nako nga pag sulod og simbahan, manguros, uli kaayo tan-awon, dagkot og kandila, okay ra kayo, mapasaylo na ang akong mga sala. Pero ang kasing-kasing layo ra kaayo sa Ginoo. Kay tungod puno og guilt, kabugaton, daghan og tinago sa pagbuhat sa sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Puro dumot, gusto og kwarta-kwarta lang ang abroad kay aron maghatag daw og unsay kinahanglan sa mga anak. Dagmay pa gibiyaan na ang mga anak nag-abroad tungod sa nakarelasyon og isa ka minyo pod. Napasakitan ang akong husband og naay kaulaw nga nahitabo. Pero mas nasamot og kaguba, nahimong walay direksyon ang ilang mga kinabuhi. Ay wala sila naatiman og tarong. In short, nadyan jud. Nakauli ko nga naay dala kwarta. Pagkalima ka adlaw wala na pod. Plano na pod ko mo abroad, daganan ang problema. Maayo na lang kay naa life group na hitabo didto sa Bukana sa card bank. Dili ko ganahan maminaw kay tungod sa Katoliko lagi jud ko. Ug wala pod panahon sa Ginoo. Tagsara pod mo simba, pero wala ko'y choice kay dili pirmahan among loan kung dili mi mo apil og life group. Nainganyo ko nga mo apil sa divine encounter tungod sa mga testimonies sa life group dito sa Bukana, labi na tong nakauna na og encounter. Gihikap og nakaistorya na daw nila ang buhi ang ug mahigwaon ang Ginoo. Gibag-o og giayo ilang mga kasing-kasing. Nakita nako nga excited kay sila paghuman sa DE. Grabe nila mag-share sa ilahang experience. Ila kong ampuan. Ta akong nauna gusto ko musulay ug para ma-experience pod nako ang ilang gipang-ingon. Pero naay babag unta kay 1-2 bayronon. Mahal duha pa jud mi sa akong anak. Sayang ang kwarta. Pero wala ko nagpadala sa bakak sa yawa tungod sa ka-excited nako nga ma-experience pod nako ang Ginoo sama sa mga testimony nga akong mga nadungog. Sa unang gabi pa lang sa Revelation of the Cross, masking nakita na nako kanunay sa TV unsa na nagantos baliwala lang nako. Pero kato nga sa DE kay na feel jud nako nga iya kong gitandog. Iya kong gigakos o giingnan nga buhi ko, tinuod ko, gipakamatyan tika because of my love. Perti na akong hilak, kay nahinumduman ako tanan akong mga daotan nga buhat. Labaw na ang nabuhat nako sa akong bana. Nasabtan ako nga kada buhat di ay nako og sala, siya di ay ang akong gipasakitan. Perti na akong pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug didto nigaan ang akong kasing-kasing ug sayo na kaayo maghatag og kapasayloan. Gusto na ko muuli masking wala pa nahuman ang DE. Kay mangayo ko og pasaylo sa tanan akong nadumtan og napasakitan. Na-reconcile mi ni Jimmy, dibalik jud ang gugma nako sa akong bana sama sa una. Ug tungod sa naa ko'y kabaguhan, hasta pod siya naka-divine encounter. Praise God! Nakadawat ko og healing sa kasing-kasing, naka-release ko og kapasayloan na ako'y nabag-o sulod sa kasing-kasing na dili nako ma-explain. Ang kabag-uhan nga nahitabo kay katong dili ganahan mo simba, kay excited na, dili jud gusto nga mo absent ug malate. Halos tanan akong pasimbahon, especially ang pamilya jud. Akong heart kay gusto nga makadi mi tanan which is nahitabo jud. Ang pisting yawa, hinay-hinay nawala. Ang yawa nawala og piste na lang. Ug wala na nagdugay nawala na jud tanan. Ug karon naaming duha sa akong bana ug akong mga anak nag-uban nagpadayon sa proseso. Nagamit na karon ang akong baba sa pag-ampo sa uban. Nagpadayon sa process, conferences, training, giving and fasting. Natanggal ang pagkarelihiyoso ug nahimong Dios nan. Karon nagpadayon sa proseso ug hangtod sa pagbalik sa akong buhi nga Ginoo. Ako usab si Gemma Digamo, nabag-o tungod sa divine encounter.
Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with TMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op.